Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod sa Northern Luzon at sa Visayas, Mindanao naman ang nilindol ngayong araw, magnitude 7.4 ang pagyanig na naitala sa dagat sa timog silangan ng Manay, Davao Oriental. Hindi na bababa sa 6 ang nasawi sa ngayon, maraming bahay at infrastruktura rin ang gumuho sa pagyanig kaninang umaga. At sa pinakahuling datos ng PHIVOLCS, halos 300 aftershocks na ang naitatala sa Mindanao at Visayas. Mula sa Davao City, nakatutok live si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sara. Mel, Emil, Vicky, nagulantang ang mga residente dito sa Davao City matapos maramdaman ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental kaninang umaga. Ilang estudyante sa lungsod ang nasugatan matapos mahulugan ng debris. Nabalot ng takot ang mga estudyanteng ito sa Mapua Malayan Colleges of Mindanao sa Davao City nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Mag-aalas 10 ng umaga kanina. Dahil walang masilungan, mga upuan ang ginamit na proteksyon ng mga estudyante. Sa gitna ng unti-unting pagbagsak ng bahagi ng kisame. Sa isa pang kuha mula sa eskwelahan, madilim dahil nawalan na ng kuryente sa silid-aralang ito. Nagkalat na rin ang mga debris sa sahig habang papalabas ang mga naghihiyawang estudyante. Kita rin kung gaano kalakas ang lindol sa kuhang ito. Kung saan nagbagsakan ang kisame pati mga ilaw. Hindi rin magkumahog sa pagtatago sa ilalim ng mga mesa ang mga trabahador. Lord, tama na Lord! Lord! Tama na Lord! Balot din ng takot habang lumabas sa madilim na fire exit. Namis third floor, pinakataas, ganina. Sa labas ng mall, Grabe. humahagulgol sa takot ang kanilang mga kasamahang balot ng dumi ang uniforme. Sa San Pedro College, nagkaroon ng chemical spill sa ika-6 na palapag ng gusali. Agad naman itong nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Naitala ang epicenter ng lindol, 44 na kilometro timog silangan ng bayan ng Manay sa Davao Oriental. Ang lakas niyan, ramdam ng mga residente sa harap ng tindahang ito sa Barangay Rizal. Halos iwagayway na ng lakas ng pagyanig ang gate at mga paninda. Sa post ni Attorney Israelito Torion, nagkalat ang malalaking tipak ng bato at mga puno sa gitna ng kalsada. May mga nasira ding bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa bayan ng Lupon. Nagtumbahan sa lakas ng lindol ang mga oxygen tank. Nag-ugaan din ang mga gamit sa loob ng bahay. Kita rin ang naging pinsala ng pagyanig sa bahay na ito sa bayan ng Baganga. Pati na sa ilan pang mga bayan sa Davao Oriental na binisita ng BFP. May napinsalang tulay, nasirang mga bahay at napinsalang gusali. May ilang individual ding kinailangang i-rescue. May ilang pasyente rin ng Davao Oriental Provincial Medical Center ang inilikas muna sa labas ng gusali. Gayon din sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa bayan ng Nabunturan, napayuko at napakapit na lang sa isa't isa ang mga residenteng ito. Sa Panabo sa Davao del Norte, kita kung paanong niyugyug ng lindol ang mga nakaparadang truck ng bumbero at ambulansya.
Sa General Santos City, naglabasa ng mga estudyante ng paaralang ito. May mga inirescue rin matapos mahimatay. Kasunod ng nangyaring lindol ng 9:43 ng umaga, agad na naglabas ng tsunami warning ang PHIVOLCS sa mga coastal areas. Pero binawi rin ito bago mag-alas 2 ng hapon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 11, nasa 6 na ang naitalang nasawi bunsod ng magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Samantala, itinaas na ng Davao CDRRMO ang red alert status upang paghandaan ang mga posibleng aftershocks matapos ang malakas na lindol. Vicky? Ingat kayo. Maraming salamat sa iyo, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV.